Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mecho Antigua Makapagal. Padayong gipahigayon ang EDSA Tayo Prayer Rally batok sa pork barrel sa EDSA Shrine karong adlaw. Miulbo na sab ang panagsangka sa Zamboanga City karong adlaw. Gihaya na karong adlaw ang napatayng Navy SEAL atol sa engkwentro sa militar ug MNLF sa Zamboanga City nga si Petty Officer 3 Jose Audrey Banyares. O gipadayon karong adlaw ang search and rescue operation sa gikatahong nahagsa nga eroplano sa Naval Biliran kagahapon. Hatagan kita og dugang updates kabahin sa EDSA Tayo Prayer Rally pinaagi ni Luigi Flores. Luigi, unsa na mga nahitabo diha karon? Mention gi-estimate ni NCRPO Chief Marcelo Garbo nga anaa sa 250 hangtod sa 300 ka mga tao ang anaa karon sa palibot sa EDSA Shrine. Apan gipaabot ni Garbo nga anaa sa 5 hangtod sa 6,000 ka mga tao ang mudagsang dinhi sa EDSA Shrine unyang hapon. Kaganiha gisugdan ang Holy Rosary human ang Santos nga misa nga nagpadayon gihapon hangtod niining mga orasa. Ang nagpahigayon sa misa mao si Father Nilo Mangunsad, ang rector sa EDSA Shrine, uban ang kanhing Caloocan Bishop Deo Gracias Iniguez. Dinhi sa gawas Menchu, daghang mga mamaligya ay ang atong makita dinhi sa gawas. Makita sab nato ang mga maskara sa baboy, mga t-shirts nga mipadayag og pagsupak sa pork barrel system. Apan ang kapulisan miingon nga dili pabaligyaan ang gawas nga bahin sa EDSA Shrine. Apan dili na nila mabadlong ang kadaghan sa mga namaligyaay karon dinhi. Mention magdungog gyapon nato dinhi sa speaker sa gawas ang naghitabo din sa sulod sa EDSA Shrine sa mismong simbahan diin gipahigayon ng misa. Actually mention first option ang misa nga himuon sa gawas sa EDSA Shrine. Apan nahitabo lang mention nga daghan lang nga tungod sa usab-usab sa dagan sa panahon Menchu, dili mapahigayon sa gawas ang misa apan mo nagibalhin nila sa sulod ang maong misa. Ipaabot sab ang lecture ni Professor Winnie Monsod sa alauna sa hapon pagahuman niining Santos nga misa, unya ang ecumenical prayer rally sa alas 3 sa hapon human sa lecture ni Professor Winnie Monsod. Menchu. Daghang salamat Luigi Flores. Atong kutloon ang update kabahin sa kagubot sa Zamboanga City, pinaagi ni Liza Hokson anaa karon sa Zamboanga City. Liza, kumusta dyan? Yes, Mencho. Nandito tayo ngayon sa isang lugar, no? Undisclosed area, malapit-lapit rin dun sa kung saan nangyayari ang kaguluhan sa ngayon, no? Ngayon, medyo tahimik dito, no? For the past 30 minutes, medyo tahimik mula nung marinig natin yung huling putok, no? We hope this is not we call the calm before the storm na tinatawag, no? Kasi kanina lang, bago mag-alas 12, may narinig tayong mga istorya dito, mga reports na isang matinding encounter ang magaganap doon sa isa sa mga affected barangays, no? Hindi natuloy, may nakanakang putok, pero hindi yung tinatawag nila ding putukan na inaasahan. Maraming naglalabas ang speculation dito, medyo unconfirmed, no? Pero sasabihin na rin natin, sa ngayon ay meron daw nagaganap na negosasyon dun sa loob between mga commanders ng bawat grupo, no? Pero inuulit ko, medyo wala tayong confirmation dito. Ito lang ang naririnig nating mga istorya dito, no? But as that developed, no, medyo very volatile ang sitwasyon, no? Medyo nakakatakot din kasi kahit tahimik dito sa aking kinalalagyan ngayon, wala pang umaalingaw na putok mula dun sa lugar dun sa nagaganap ang kaguluhan, meron tayong nakita na isang truckload ng mga victims. Bandang ilang minuto lang pagsat ng alas 2. At meron din tayong narinig na report na meron din reinforcement yung kabila. Dumaan din sa kabilang side naman, no? Very volatile, very unpredictable ang sitwasyon at very tense, Menchu, no? Yung mga ibang miyembro ng media na
standby rin dito kanina, umalis na papuntang City Hall, no, para sa press briefing. Tayo, mangilan-ngilan ang natira dito dahil nga siguro ngayon ay wala silang inaasahang putok ay mga kaguluhang magaganap, no, dahil medyo tahimik pa. Enshu? Okay, Liza, first of all, thank you for that update. Kahapon alam ko nag-report tayo na merong mga pinakawalan na mga hostages. Meron ka bang bagong impormasyon tungkol sa mga hostages? Tumaas ba ang bilang o may bago bang nirelease ang MNLF? From 11 a.m. kanina wala akong narinig, no, ng mga hostages na na-release, no, but I don't know, I'm not sure, no, kasi lahat ng mga official statements nakukuha natin sa City Hall. At ngayon nga magkakaroon sila, ewan ko kung nag-start na ba yung press briefing nila ng 1 p.m., no? Doon ibigay ng alkalde dito o ng mayor dito, si Mayor Beng Climaco ang staff ng mga official na nagaganap. Doon pwede tayong kumuha ng report. Ito ay mga unconfirmed, no, kung ano yung nangyayari doon kung saan nangyayari. Alright. Daghang salamat. Mag-ingat kayo dyan, Liza. At daghang salamat, Liza Hoxon. Nag-report live gikan or on the phone gikan sa Zamboanga City. At tuta sa kampo sa Naval Force Central sa Lapu-Lapu City, diin gihaya ang Navy SEAL nga si Petty Officer 3 Jose Audrey Banyares. Si Banyares namatay sa panagsangka sa MNLF sa Zamboanga City ni adtong Lunes. Si Justin Vestil atong ikauban. Justin? Yes, Menchu. Hinay-hinay ng gidawat sa pamilya sa napatayang si Petty Officer 3 Jose Audrey Banyares ang nadangatan niini sa panagsangka sa militar o MNLF dito sa Zamboanga City di adtong Lunes. Miabot din sa Sugbo ang lawas ni Navy SEAL PO3 Banyares alas 10 kagahapon gikan sa Zamboanga City o kini gihaya karon sulod sa Naval Forces Central kon NAV-4 headquarters sa Lapu-Lapu City. Si PO3 Banyares usa ka Subuan ng kansang pamilya nagagikan sa lungsod sa Tabuelan sa amihan ng bahin sa Sugbo. Si PO3 Banyares kamanghuran sa siyam ka anak o gikan sa pamilya o mga sundalo. Siya ang ikawalo nga igsuon nga misulod sa militar. Si PO3 Banyares giisip sa pamilya nga paboritong anak o gihulagway kini nga maayong tara. Atong ikauban karon ang maguwang ni PO3 Banyares nga si retired Petty Officer 2 Brian Banyares. Sir, maayong udto sa imo, sir, si Justin Destiny sa Solar News Channel po, sir. O kuya na to si Mencho Makapagal, sir, sa Solar Cebuano. Sir, mga tanong tani, sir, unsa na may debate karon sa inyong pamilya sa nahitabo aniron ni sa imong iso, sir, na si PO3 Banyares, sir? Siyempre, medyo malungkot. Kahit normal sa amin sa sundalo, normal naman yan, pero ganun talaga ang buhay. Sir, unsa ba itong ika-describe ni PO2 Banyares, sir? Maayong taon man niya, sir? Maayon ni siyang igsuon niya, sir? Na may puan siya, sir? Itong kapatid ko, wala akong masabi itong madali itong ma-approach. Approachable itong pagkatao. Matulungin. Yan ang masasabi ko dito sa kapatid ko. Sir, last question na. Unsay plano ron sa pamilya, sir, sa pagpalubong ni PO3 Banyares, sir? Asa man itong ipalubong si PO3 Banyares, sir? Dito sa Lapu-Lapu, dito lang to sa Lapu-Lapu, Libby. Okay. Salamat po, sir. Mao to si retired PO2 Brian Banyares nga atong gikahinabi dinhi sa Naval Forces Central Chapel kung asa gihaya karon ang patayng lawas ni PO2 Jose Audrey Banyares. Mencho? Okay, daghang salamat Justin Vestil, reporting gikan sa Naval Force Central sa Lapu-Lapu City. Gipadayon karong adlaw ang search and rescue operation sa gikatahong nahagsa nga eroplano sa Naval Biliran Province kagahapon. Apan wala na aerial survey nga himuon. Anaa si Wilmark Amazona para sa report. Mencho, magdepende sa decision sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o sa mayor sa lungsod sa Naval hangtod kanos ahimuon ang search and rescue operation sa gitahong na crash nga eroplano. Gipadayon karong adlaw ang pag-crash site apan wala na himong aerial survey. Kini tungod kay walay nakitang timailhan sa crash site dito sa Bukirang Bahin sa Barangay Inalda, dihang mihimo og survey ang duha ka Air Force helicopter kagahapon.
Padayon ang groundwork sa search and rescue operation pinaagit sa 28 kasakop sa rescue team. Gawa sa PBRRMC, may tabang sub sa search ang LGU Sanabal, personal gikan sa Biliran Geothermal Incorporated, Barangay Tanod sa Barangay Imelda o mga bombero sa Bureau of Fire Protection. Determinado ang mga rescue team pagpangita sa crash site tungod kay positiba ang mga witnesses nga ilang nakita ang aeroplano dayong crash ug ilang nadungog ang kusog explosion pasado alas 5 kagahapon sa buntag. Matod sa Information Officer sa Nabal, Jerome Pitao, gipalapdan ang area sa search and rescue operation gawas sa Barangay Imelda ngadto sa ubang bahin sa silingang lungsod sa Culaba. Nidugang si Pitao nga walay na record ng aeroplano nga milupad gikan sa Biliran Province kagahapon samtang wala sa kitahong distress call gikan sa ilang base sa kasayuran gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Hinoon gintukuhan sa kaap nga ang aeroplano iyahas sa usa ka kompanya. Gitinusab sa kaap Tacloban ang kasayuran. Pagkakaroon adunay panagsang ulan sa Barangay Imelda nga posibleng makapekto sa search and rescue operation. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona. Gisusi sa Philippine Army ang duha ka kampo sa Moro Islamic Liberation Front kun MILF sa Lanao del Sur aron pagpangita og mga terror suspects kinsa posibleng nalambigit sa July 26 bombing sa Cagayan de Oro City. Si Cheng Ordonez sa detalye gikan Cagayan de Oro City. Cheng? Menchu, gitaho sa Mindanao Base News Service Mindanews ang pag-abli ni MILF Commander Abdurrahman Macapaar, alias Commander Bravo, sa ilang mga kampo sa Barangay Barit ug Bualan sa Lanao del Sur niadtong Lunes. Kini aron kahatagan og higayon ang Army Inspection Team pinanguluhan ni Colonel Glenn Macasero, Commanding Officer sa 103rd Infantry Brigade, pag-search sa duha ka kampo. Matod ni Macasero, ilang gisusi ang duha ka kampo tungod kay mitugma kini sa mga hulagway sa ilang intelligence kalabot sa Khilafa Islamia Mindanao, ang grupong ipasanginlan sa pagpamumba sa Cagayan de Oro City niadtong July 26. Apan, negatibo ang search ug walay nakita ng Army Inspection Team sulod sa kampo ug dili sad kini sasama sa anaa sa hulagway sa intelligence. Ang mga kampo nahimutang sa Mount Burain nga nag-ambo sa Balindong. Matod ni James Macaraya sa MILF, ilang gikahinango ang search tungod kay na matudan nila nga wala sila gitaguang terrorist group ug andam pagani sila pagtabang pagpangita sa mga suspects. Ang intelligence reports sa Army ug Police nagingon nga mga bombers gipaubos explosive handling training sa duha ka MILF camps sa miaging tuig. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitaha sabang among website, www.solarnews.ph. Ug alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.